Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang badass na napalabas noong 2012. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikula kay Frank Vega, isang veterano ng digmaang Vietnam na naharap sa malalaking hamon sa buong buhay niya. Isang araw habang nakasakay sa bus, napagmasdan niya ang dalawang magugulong kabataan na nagdudulot ng kaguluhan. Ang pangyayaring ito ay nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling pagkabata noong siya ay namuhay ng simple kasama ang kanyang pamilya. Noong kanyang kabataan, mayroon siyang kasintahan at nangako silang magpapakasal pagbalik niya mula sa digmaan. Gayunpaman, ang serbisyo ni Frank ay tumagal ng isang dekada sa Vietnam. Pag-uwi niya, natuklasan niya na ang kanyang kasintahan ay nagpakasal sa iba at nagsimula ng isang pamilya na labis siyang nasaktan. Sa pagsisikap na muling buuin ang kanyang buhay, sinubukan ni Frank na sumali sa akademya ng pulisya, sa paniniwalang ang kanyang karanasan sa militar ay magiging kapaki-pakinabang. Sa kasamaang palad, tinanggihan siya na nagdulot ng karagdagang pagkadismaya, at hindi makahanap ng trabaho sa ibang lugar. Ginugugol niya ang halos buong buhay niya sa pagbebenta ng mga hotdog bilang kabuhayan. Lumala ang kanyang sitwasyon nang dumating ang isang bagong gourmet hotdog truck sa bayan, na umaakit sa halos lahat ng kanyang mga customer. Dahil dito, naiwan si Frank na walang magawa kundi ang magpagala-gala ng walang matatag na tahanan o trabaho. Mabilis nating balikan ang kasalukuyang panahon. Ang parehong dalawang magulo na kabataan ay muling nagdudulot ng kaguluhan sa bus, pinagbabantaan pa ang isang matandang lalaki. Si Frank naman ay namagitan upang iligtas ang matandang Ginoo at harapin ang mga manggugulo. Ang insidente ay naitala ng ibang mga pasahero at mabilis na naging viral sa social media. Dahil sa kanyang bagong katanyagan, kinilala si Frank ng komunidad sa pamamagitan ng paglabas ng mga paninda na nagtatampok ng kanyang wangis, at pagtanggap pa ng mga sasakyan mula sa pulisya. Inimbitahan sina Frank at ang kanyang ina na lumabas sa isang talk show na magbibigay sa kanya ng karagdagang pagkilala. Nakalulungkot, pagkalipas ng 3 buwan, pumanaw ang kanyang ina na naiwan ang bahay at alagang aso nito. Lumalalim ang kwento nang lumipat si Klondike Washington, isang kapwa veterano ng Vietnam at kaibigan ni Frank, sa kanyang tahanan at binigyan siya ng USB flash drive at inalagaan ang safe deposit box ng yumaong ina ni Frank. Hindi siya sigurado sa laman nito. Inilagay ito ni Frank sa isang ligtas na lalagyan para sa ibang pagkakataon. Isang gabi, habang lalabas si Klondike para bumili ng sigarilyo, nakasalubong niya ang parehong dalawang manggugulo, sina Terrence at Sebastian. Hinahabol nila ang flash drive na ipinagkatiwala ni Klondike kay Frank. Gayunpaman, nilinlang sila ni Klondike sa pagsasabing wala niya ito sa kanyang katawan, na nagdulot ng mainit na pagtatalo sa dalawang salarin. Nakalulungkot, lumala ang sitwasyon, na nagresulta sa pagkamatay ng mga Klondike, at mabilis na tumakas ang mga salarin. Nang malaman ni Frank ang pagpatay sa kanyang matalik na kaibigan, labis siyang naapektuhan at nagmadaling pumunta sa morgue upang hanapin ang bangkay ni Klondike na labis na nalungkot sa pagkawala. Nakiusap siya sa pulisya na imbestigahan ng mabuti ang mga pangyayari kaugnay ng pagkamatay ni Klondike at hulihin ang mga responsable na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Isang gabi, binisita siya ni Officer Malark, isang kaibigan ni Frank na naglilingkod sa puwersa ng pulisya. Sinubukan ni Officer Malark na tiyakin kay Frank na masigasig na nagtatrabaho ang departamento upang mahanap ang pumatay kay Klondike. Gayunpaman, nanood si Frank ng balita kalaunan at napansin na mas mabilis na nalutas ng pulisya ang iba pang mga kaso. Ang pagkakaibang ito ay bumabagabag sa kanya, lalo na nang masaksihan niya ang mga opisyal sa istasyon na tila nagpapabiye sa investigasyon ng pagpatay sa kanyang kaibigan na determinadong asikasuhin ang mga bagay-bagay. Nagpasya si Frank na ibunyag mismo ang katotohanan, dahil sa pagkadismaya sa inaakalang hindi pagkilos ng mga tagapagpatupad ng batas. Sinimulan niya ang kanyang investigasyon sa eskinita kung saan binaril si Klondike. Matapos ang ilang paghahanap, natuklasan niya ang mga basyo ng bala at isang locket na naglalaman ng litrato ng isang babae, na sa tingin niya ay maaaring mahalagang ebidensya. Dinala ni Frank ang mga bala at locket sa isang pawn shop kung saan ipinaalam sa kanya ng may-ari na ang locket ay pagmamay-ari ng isang individual na nagngangalang Terrence at naglalaman ng litrato ng asawa ni Terrence na may ganitong lead.
Nagmamadaling pumunta si Frank sa bahay ni Terence para lang matuklasan na wala si Terence sa bahay at mahigit 1 linggo na siyang wala. Ayon sa kanyang asawa, ibinalik ni Frank ang locket sa kanya at nagtanong kung nasaan si Terence. Isiniwalat ng kanyang asawa na madalas itong maglaro ng basketball kasama ang mga kaibigan sa isang kalapit na parke. Agad na nagtungo si Frank sa parke. Pagdating niya, nilapitan niya ang isang grupo ng mga binata na naglalaro ng basketball para magtanong tungkol kay Terence. Sa halip na tumulong, kinutya pa nila si Frank, na nag-udyok sa kanya na pisikal na komprontahin sila. Lumabas na kaibigan pala ni Terence ang mga taong ito. Matapos nilang pigilan ang kanilang mga kalokohan, inamin nilang hindi nila alam ang eksaktong lokasyon ni Terence, ngunit binanggit nila ang isang taong nagngangalang Ronaldo na maaaring may impormasyon dahil matalik silang magkaibigan ni Terence. Dahil dito, nagpasya si Frank na bisitahin ang bahay ni Ronaldo at nakilala ang kasama sa bahay ni Ronaldo. Ipinaalam ng kasama sa bahay kay Frank na si Ronaldo ay kasalukuyang nasa isang bar sa kabilang bayan. Nagtungo si Frank sa bar, ngunit nakatagpo ng ilang mga individual na galit sa kanya, na ayaw magparaya sa kanilang pag-uugali. Naging matatag siya at nagawang maipakita ang kanyang presensya. Kalaunan, hinanap ni Frank sina Ronaldo at, sa pagsisikap na makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Terence, gumamit siya ng pananakot sa pamamagitan ng pagbabante na isisiwalat ang mga detalye tungkol sa lokasyon ni Terence. Nalaman ni Frank na si Terence ay may kinalaman sa isang babaeng nagngangalang Tanya. Samantala, ibinaling natin ang ating pansin sa isang kilalang gangster na kilala bilang Panther, na nangangasiwa kina Terence at Sebastian, dalawang individual na kilala sa panggugulo. Si Panther ay nakikipag-usap ng seryoso kay Major Williams, ang tiwaling alkalde ng bayan na pumipilit kay Panther. Upang mabilis, na matagpuan ang flash drive na ninakaw ni Klondike, ang flash drive na ito ay naglalaman ng ebidensya ng mga ilegal na gawain ng alkalde. Noong panahon ng kanyang panunungkulan, si Klondike, isang dating empleyado ng Panther, ay nagpasyang umalis sa kanyang posisyon at magsagawa ng isang pagtataksil sa pamamagitan ng pagkuha ng mahalagang flash drive ng alkalde na determinadong alamin ang laman ng flash drive. Humingi ng tulong si Frank sa kanyang kapitbahay, isang binata na nagngangalang Martin. Isang gabi, binisita ni Frank si Tanya na nagtatrabaho sa isang massage establishment upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Terence. Nang mapatunayang hindi nakatulong si Tanya, nagpasya si Frank na palihim na sundan ito pauwi mula sa trabaho. Matapos palihim na makapasok sa bahay ni Tanya, natagpuan ni Frank si Terence sa pagsisikap na makakuha ng impormasyon tungkol sa kung sino ang nag-utos ng pagpatay sa Klondike Frank Resorts bilang taktika ng pananakot. Nang nanatiling tahimik si Terence, pinalala ni Frank ang sitwasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng presyon na nagdudulot ng pagkailang. Naging epektibo ang pamamaraang ito, at sa wakas ay ibinunyag ni Terence ang mahahalagang impormasyon. Nasangkot si Klondike sa isang mapanganib na droga, si Lord na nagngangalang Panther. Ninakaw niya ang nabanggit na flash drive, na naglalaman ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga plano para sa isang oil well sa lugar na may kaugnayan kay Major Williams. Ibinigay din ni Terence kay Frank ang lokasyon ni Panther bago harapin si Panther. Bumalik si Frank sa bahay upang maghanda para sa engkwentro ngunit naantala siya ng isang kaguluhan sa bahay ni Martin. Natuklasan niya na ang ina ni Amber Martin ay nahihirapan sa kanyang mapang-abusong asawa. Namagitan si Frank at tinulungan siya bilang tanda ng pasasalamat sa kanyang kabayanihan. Niyaya ni Amber si Frank na mananghalyan. Sinamantala niya ang pagkakataon. Nagbihis siya ng maayos na nagpresenta habang kumakain. Isang sandali ng pagiging malapit ang nabuo sa pagitan nila, ngunit naputol ito. Nang hindi inaasahang pumasok sa silid si Martin Jr., iginiit ni Frank na manatili sina Amber at Martin sa kanyang tahanan hanggang sa maayos niya ang pintuan ng bahay nito. Kinabukasan, ibinigay ni Frank ang flash drive kay Officer Mahler at pagkatapos ay natagpuan si Panther sa kanyang pinagtataguan. Dahil inaasahan ang paglapit ni Frank, inutusan ni Panther ang kanyang mga tauhan na tambangan siya kung hindi niya madadala ang mahalagang flash drive. Bilang resulta, napunta si Frank sa isang mapanganib na sitwasyon. Nadaig siya ng grupo ni Panther na naging dahilan ng kanyang pagkakadakip ng walang malay. Gumawa sila ng matinding hakbang para makakuha ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng mga flash drive, kabilang ang paggamit ng electric shock device para pilitin siyang magsalita.
Gayunpaman, nagpakita si Frank ng kahangahangang katatagan at tumangging magbunyag ng anumang impormasyon sa kabila ng matinding sakit na dinanas. Nabigo sa katahimikan ni Frank. Hinalugvog ni Panther ang pitaka ni Frank at natuklasan ang kanyang address, nag-aakalang maaaring nakatago roon ang flash drive kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Habang patuloy na pinahihirapan ng mga tauhan ni Panther si Frank, nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Frank, kumbinsido na matatagpuan niya ang flash drive. Sa isang sandali ng pagiging malikhain, nagawa ni Frank na makalaya mula sa kanyang mga pagkakagapos gamit ang isang posporo na nakuha niya mula kay Amber. Sinindihan niya ang ilang kalapit na drum ng langis na nagresulta sa sunog na nagdulot ng malakas na pagsabog. Sinubukan ni Panther na tumakas, ngunit determinado si Frank na huwag siyang pakawalan ng basta-basta. Pareho nilang kinokopya ang mga bus na nakisali sa isang magulong habulan na nagdulot ng matinding pinsala sa iba pang mga sasakyan. Kalaunan, parehong bumangga ang dalawang bus, ngunit nagpumilit si Frank na habulin si Panther nang naglalakad. Habang tinutugis niya si Amber, nakasalubong niya ang dalawang manggugulo mula sa naunang insidente ng bus na nagtangkang kunan ng video ang kanilang sarili habang sinasalakay siya. Gayunpaman, muling iginiit ni Frank ang kanyang pangangibabaw at nagpatuloy sa paghabol kay Panther. Pagdating sa bahay ni Frank, natagpuan ni Panther si Amber at pinagbantaan ang buhay nito maliban kung ibunyag ni Frank ang lokasyon ng mga flash drive. Sakto sa oras na dumating si Frank upang iligtas si Amber na humantong sa isang komprontasyon na naganap sa harapan ng bakuran. Habang naghahanda si Panther na muling atakihin si Frank, matapang na pumagitin si Amber sa pamamagitan ng pagtalon sa kanyang likuran, na nagbigay kay Frank ng pagkakataong kailangan niya upang tuluyang madaig si Panther. Sa huli, nahuli niya si Panther at lalong lumala ang sitwasyon nang maaresto rin si Major Williams dahil sa mga pagbubunyag ng media tungkol sa kanilang mga tiwaling gawain. Sa huli, magkasamang natagpuan ni na Frank, Amber, at Martin ang kaligayahan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.